Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. No hindi, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa makalapit na bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum at nilibot niya ang buong Galilea at nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin at pagpasok po natin sa karaniwang panahon, tunay nga pong tayo'y binibigyan ng biyaya ng Diyos. Palagi po tayong nagpupurit, nagpapasalamat sa kanyang ipinagkakaloob na biyaya at ipinagkakatiwala sa atin upang tayo magpatuloy. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating paglalakbay, tunay ang presensya ng Diyos sa atin. Nakikilakbay sa atin ang ating Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon. Hindi man po tayo kailanmay nilisan at nakalimutan ng ating pong Hesus Nazareno. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, ipinapaalala sa atin at ipinapahiwatig sa atin lagi, nakikiisa at nakiisa ang Diyos sa atin. Alam po natin ang Panginoon, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao tulad natin. Kaya po nakikiisa sa atin sa dugo at laman, nakisa sa atin ang ating Panginoon. At hindi lang diyon, bagkus ipinakita niya ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon at pagmamahal sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, tunay ang pakikipagkaisa o pakikiisa sa atin ng ating Panginoon. Nakikilakbay, nakikisalamuha, nakikipamuhay ang ating Panginoon. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay tunay na umiikot, tunay na gumagalaw, isinasabuhay ang kanyang misyon dito sa ating
pang-araw-araw na buhay. Kung titingnan po natin ang gawain ni Jesus sa ating ebanghelyo, 4 ang kanyang ginagawa. Una ang misyon, pagtuturo, pagpapagaling, at pagpapaalis ng mga o pagpapalayas ng masamang espiritu. Mga minamahal na kapatid, nakikibahagi ang Diyos sa araw-araw nating gawain. Nakikibahagi ang Diyos sa ating buhay paglalakbay. Kaya po ipinapakita sa atin ngayon, pagtuturo ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos sa ating buhay karanasan araw-araw. Nawa mga minamahal na kapatid, akala po natin ang pagtuturo kailangan may mga salita. Ngunit sa karanasang ibinibigay sa atin, ito ay turo upang makita natin ang kadakilaan ng Diyos. Minsan sa turo o karanasan na ibinibigay sa atin, hindi natin maintindihan. Ngunit tandaan po natin, nakikisa ang Diyos sa atin. At kung gayon, sa karanasang ibinibigay sa atin, nandoon ang turo ng Panginoon. At nawa, maunawaan natin ito sa ating buhay pang-araw-araw. Nagtuturo ang Diyos sa atin. Hindi upang tayo'y makalimot sa Kanya, bagkus mapalapit at lalong mapalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang pagtuturo ay kuminsan ito'y binibigay sa ating mga karanasan sa buhay araw-araw. Nawa, mga minamahal na kapatid, ito'y ating nauunawaan at naiintindihan sa ating paghakbang sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At pangatlo, ang pagpapagaling, mga minamahal na kapatid. Ang pagpapagaling ni Jesus, opo, mayroon po tayong mga karamdaman kung minsan. Mayroon po tayong mga iniindang na mga sakit. Nagpapagaling ang ating Panginoon. Kaya nga po tayo lumalapit sa Kanya. Tulad ng mga tao sa ating ebanghelyo ngayon, napakarami na lumapit kay Jesus nung nabalitaan. At ang biyanan ni Simon Pedrong may mataas na lagnat ay kanyang pinagaling. May kapangyarihan magpagaling ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa paglalakbay natin araw-araw, may kapangyarihang taglay ang ating Panginoon upang tayo pagalingin. Ang kanyang gawaing pagpagaling, ito ay nagsasabi sa atin at ipinapaalala sa atin, kung tayo'y kumakapit sa kapangyarihan ng Diyos, may kaayusan ang ating buhay. Kung tayo'y tumatanggap ng kapangyarihan ng Diyos at ating isa sa buhay, may kagalingan, may kaayusan ang ating buhay. Ito ang ibinibigay ni Jesus sa atin ngayon. Ang kanyang kapangyarihang pagpapagaling upang mapaayos at mapabuti ang ating mga kalagayan. Naparito ang Panginoon, nasa atin ang Panginoon, ibinibigay ang kanyang kapangyarihan upang magkaroon ng kaayusan at kabutihan ang ating mga buhay-buhay araw-araw. Opo, minsan mayroon po tayong mga iniindang na mga hirap o sakit, ngunit tanggapin po natin. Hayaan nating gumalaw ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay natin. At yun nagbibigay sa atin ng kaayusan at kabutihan ng pamumuhay araw-araw. At si Jesus din, na po ay nagpapalayas o nagpapaalis ng masamang spirito o demonyo. Marami pong inaalihan na masamang spirito na dinala sa ating Panginoong Hesus. Ngunit, mga minamahal na kapatid, ito'y natalo. Makapangyarihang lubos ang ating Panginoong Hesus, ang pong Hesus Nazareno, laban sa masamang spirito. Minsan po, hindi man po tayo literal na inaalihan ng masamang spirito, ngunit ang ating mga ginagalaw, ang ating ginagawa, ang ating kaisipan, ay parang bunga ng masamang spirito. Ngunit, mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo. Lumapit tayo sa ating pong Hesus Nazareno. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Ito ay kanyang aalisin, papalayasin sa buhay natin. Kaya nga po tayo dumudulog sa
Kanya araw-araw upang magkaroon tayo ng buhay ayon sa Kanyang kalooban. Mga minamahal na kapatid, nagtuturo ang Diyos sa atin. Nagpapagaling ang Diyos sa atin. At nagpapalayas ng demonyo ang ating Panginoon. Ngunit mga minamahal na kapatid, ito'y ibinibigay sa atin para sa lahat. Kaya nga po sa bandang huli ng ating ebanghelyo ngayon, nung kinaumagahay, si Jesus ay nanalangin. Hinanap siya ng kanyang mga alagad at natagpuan siya sa isang ilang. Anong sinabi? Panginoon, hinahanap ka po ng iba, ng maraming tao. Anong sabi ng ating Panginoon? Umalis ako sa Capernaum upang ipahayag din sa iba ang aking misyon. Mga minamahal na kapatid, ibinibigay sa atin ng lubos ng Panginoon ang misyon na ito. Nawa tayo din ay maging kasangkapan ng pagtuturo, ang pagpapagaling at pagpapalayas ng masamang spirito para sa iba. Mga minamahal na kapatid, hamon ito sa ating buhay pang araw-araw. Tulad ni Jesus, no po kung tayo tumatanggap ng pagtuturo ng Panginoon, kung tayo nakakatanggap ng kagalingan, at tayo kanyang pinapalaya sa atin ng masamang spirito, nawa sa atin ding buhay. Kaya din natin ibahagi ito. Kaya din natin itong iparanas sa iba sa araw-araw nating buhay. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating buhay paglalakbay, tunay ang Diyos na nakikilakbay sa atin. May Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa upang magkaroon ng kaayusan ang ating buhay. Nagbibigay sa atin ng pag-asa upang magkaroon ng kabutihan ang ating pamumuhay. At iyon, mga minamahal na kapatid, pag tinatanggap natin si Jesus, tutugunan niya ang lahat na pangangailangan natin ayon sa kanyang kalooban. Amen.